Ang nagiging problema dito ba ito, may mga bahang dumadaan dyan yan mga kabossing, parang ano na parang nilaki ng barangay road lapad yan mga kabossing. So mga kabossing, magandang tanghali at pauwi tayo ng Batangas mga kabossing. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Magandang tanghali at tulad ng dati, hindi ako sa biyahe pero pauwi kami ng Batangas. Ayan, may mga dala akong gamit. So kung mapapansin nyo, sobrang lakas ang ulan. First time na umulan ngayong summer dito sa Cavite, pero grabe ang lakas mga kabossing. Siguro dito na mag-uumpisa matapos yung summer mga kabossing sobrang lakas. At tumawag ako sa Batangas mga kabossing kay Kuya Ogi, naulan din daw. So kanina naman ay mainit, wala namang, hindi naman kulimlim. Bigla nung kami pauwi ay umulan ng umutan lakas at may kasama pang kulog at kidlat mga kabossing. So yan, may narinig akong balita na may low pressure na darating, pero hindi ko naman makumpirma kasi sobrang init. Kaso biglang umulan naman ngayon mga kabossing yan, ang lakas. So ang tala natin mga kabossing ay yung electric mahaba. Inikarga kasi ako mga kabossing na gamit sa bahay. Yan ay matagal na dapat papunta doon, kaso wala man tayong makargahan, kaya ngayon lang namin dinala. At alam niyo na, araw ngayon ng Sabado magpapasweldo tayo mga kabossing, kaya uuwi tayo. So isang pinagpapasalamat ko mga kabossing ay yung kinatatakutan kong ulan bago nung hindi pa nakagawa yung nasasementohan yung kalsada. So ngayon ay safety na ang ating daan dahil may semento na. Ano, magkano ba dyan? 77. So yan, 77. So biglang umulan ng malakas So yung nakakaraan sobrang init, lalo sa gabi. So ang ulang ito ay sa tingin ko talagang makakabasa ng lupa, makakapagtanim ng mga gulayin ngayon mga kabossing. Umpisa na ng pag-ulan mga kabossing. Tuwing Mayo mga kabossing ay yun ang umpisa ng tag-ulan, kaya paibsa na yung init talaga. Kaya nung makakaraan ngayon mga kabossing, sobrang init halos yung binubuga ng electric fan ang hangin init na. Tapos yung ibang electric fan namin nag-overheat na, kaya saka wala nang patayan. Ayan, at syempre mag-iiba-iba na yan mga kabossing. So sa ganang akin, bagla ang bagyo ay okay lang naman umulan. So sana sa okasyon sa 28 ay wag namang ulanan dahil mahirap ang pagkilos pagka ganon. So samahan nyo ako sa biyaheng ito mga kabossing at pauwi ulit tayo ng Batangas. Last vlog ko ayun, yung magpasweldo tayo kina Kuya Ogi. So uuwi ulit tayo ngayon para makita natin yung development at same time ay magpapasweldo tayo.
sa ano, part ng Alfonso na siguro to. Mendez. Or hindi ko lang alam kung nakasakop dito ay Mendez o Tagaytay. Yan mga kabos. Dito tayo sa shortcut ng mga bagong daak puntang Alfonso. At dito mga kabosing ay parang umambul lang ayun. Hindi ba lang mapasa ang kalsada. Samantalang doon sa nakita namin sa CCTV doon sa amin sa Cavite, sobrang lakas ng ulan. At doon sa Batangas nung tumawag kami, ganun din. So ang tingin ko naman napadaan lang yung ulan pero may kalakasan din talaga. So malaking kaginahawahan din yung yung pagpatak ng ulan ngayon. Talagang kanina sobrang init. Kahapon, kamakalawa, talagang hindi ka makatulog sa araw. Yan. At siyempre pag umulan na yan, tanda ko mga kabosing, ang nasa Batangas pa ako, yung ganito mga panahon ay nagpe-prepare ka ng taniman talaga dahil malapit na yung tag-ulan. Tumitingin ng pinya yung misis ko. Tingnan natin kung makakabili tayo para may pasalubong din doon sa amin sa Batangas. Para yan mga kabosing, ngayon lang ako nagpag-video pagkarating ko ng dito sa amin. Nagtrabaho muna ako dahil ang dumi ko, dahil sobrang lakas ng ulan dito. So ito ang sitwasyon ng daan ayan ayan. So ang nagiging problema dito ay ito, may mga bahang dumadaan dyan yan. So ibig sabihin masisira yan pag hindi nagawa ng paraan. At ito, ang mayroon din silang tubig na nanggagaling dito. So ibig sabihin ito nga, kinail ko ng lupa, dapat talagang magawa ng paraan dyan. At syempre alam na yung mga kabosing, medyo hindi naman sa pag-ano sa inyo, medyo maselan ako sa mga properties ko, kaya gusto ko malinis ang aking karsada. Kahit naman doon sa Cavite mga kabosing, doon sa aking tapat winawalis akong karsada at hindi ko hinahayaang madumi. So eto, pag tayo po uwi dito ay lagi natin lilinisin itong mga kabosing. Ayan, may tubig na nanggaling itaas na yon pababa, so kinakailangan natin magawa ng paraan yan. Yan. So tapos na itong karsada itong mga kabosing. Ayan yan ang mga kabosing. Tapos na. So yun nga, hindi rin kinaya talaga ni na Kuya Ogie na tapusin to. Hinatirang graba yan. Ang buhangin ay nauubos din, pero ang buhangin ay hindi nagiging problema dito mga kabosing. Pagka hindi na masyadong kailangan, kakunti na kailangan, pwede na akong kumuha dito sa mga gilig-gilig dito. May mga buhangin dito mga kabosing. So maraming adjustment nung masementuhan yung kalsada dahil yung tubig ay hindi may sipan, nagkakanya-kanyang daan. So kinakailangan nating may isaayos yan. So ito yung ito pa talaga. So ito naman, itong part na to ay parking area ko na, hindi na ito kasama sa right of way. Ano yun? So ayan kasama pa rin sa parking area itong mga part na to. Naipit na, ayaw kasing. So itong laging nililinis ni Rap ay nawalan din ng sangga sa tubig, kaya nagkanya-kanyang daan.
So isang pagpapasalamat ko pa rin yung pagkakaulan na yon, dahil nakita ko ang naging resulta once na naging samentado yan. Yung dadagdagan pa ito mga kabossing sa part na yan ng semento, hindi pa po pwede yan. So ito may mga panibagong pag tinama dito. Ito sinementohan na rin. Ayan, medyo, pasensya na mga kabossing, medyo niilawan mo nga ito ni nak, ilawan mo nga. Medyo ito nilagyan na rin ni Kuya Ogie ng semento dahil yung damong tinanim namin na hindi naman pala Bermuda. Ayan, sinementohan na ito mga kabossing para malinis tingnan. So kinakailangan maisayos natin yung tubig doon pandaroon dahil kanina sobrang lakas daw ng ulan. Ayan, yung tubig ay papunta sa kubo, kaya gagawa natin ng drainage yan papunta doon sa tabi mga kabossing. At katulad ng sabi ko, sa pasensya na mga kabossing, medyo madilim na at hindi na tayo nakapag video kanina dahil nagtatrabaho nga tayo. Magdadali-dali pa tayo mga kabossing dahil uuwi pa tayo ng Cavite. Anong oras ay alas 6 na pala ni. So ito ay nabago rin mga kabossing, kung napapansin nyo. Bali magkakaroon ng step down dito pababa, papantayin to, tapos yung kabila papantayin din. Ang nagbibigay naman ng idea yan is si Kuya Ogie din. So itong daan ay nagawa na rin mga kabossing, nagawa na rin ng try na natin babaan ng daan. So malambot pa yung mga kabossing, hindi tayo dumaan mga kabossing. Ayan. So yan, medyo nagdumi, ang lakas ng ulan daw kanina dito sobra. Hindi namin inabot. Itong daang ito ay ng hagdang ito ay nagyan na. Ayan, may hagdan na siya, hindi na siya mahirap babaan. Sobrang bilis ng pangyayari, di ba mga kabossing? At hindi na rin nagiging maganda ang pic video natin dahil madilim na. Hindi ko naman pa pwedeng mag video tayo kanina dahil talagang dali-dali kami at uuwi pa kami. So siguro isang araw na lang natin mga kabossing i-video na maganda dahil yun nga, inaabot tayo ng dilim. So yan, sa itong plano ni Kapanalig na hagdan ay tinuloy na talaga ni Kuya Ogie. Ayan, kasi nasira na siya so ewan ko lang kung pa-plasteran pa yan, kung yung hagdan yan baka plaster pa rin yan mga kabossing. So yan, at bumagsak to yo mga kabossing. Ayun, karugtong lang ito ng vlog ko kahapon. So inabot na naman kami ng gabi. Alam niyo mga kabossing, tuwing uwi ako sa Batangas, hindi ko kinakaya talaga ng pagsabayin yung video dahil nagmamadali na kami. Katulad kahapon na mag video kayo, medyo dilim na, pero maaga-aga pa kami nagtrabaho ng anak ko. Kasi kahapon na umuwi kami ay sobrang lakas ng ulan talaga. Hindi ko ini-expect sa init na yun ng umaga ay nung hapon sobra naman lakas. Halos hindi ko makita yung daanan ko nung pauwi kami. At ganoon din pala sa Batangas, pero ang pinagtataka ko may mga part na ambon lang. So kahit sina Kuya Ogie ay nabigla din at hindi nila ni-expect na ganun kalakas yung ulan. Nung umaga ay sobrang liwanag naman, kaya lang nung bandang tanghali ayun nga, biglang umulan ng sobrang lakas. So
nung umalis kami doon ay siguro ay alas 7 na. So sa daan na kami kumain ng aking mag-iina. At yun nga, hindi pa rin namin natapos yung yung trabaho dahil pagdating namin ay medyo madumi, magulo. Yun nga, dahil naging abala na rin sina Kuya Ogie, inabot na rin sila ng time. Bali alas 4 na rin. Alas 4 mga kabosing, umuwi na sila kawa na dahil nang maaga sila pumapasok ng 7. So, parang flat to tukuran natin. So itong garahe ay medyo napakagulo. Alam na naman ninyo yung sitwasyon ng mga driver dito. Talagang pag ako'y wala, hindi nila na kaya maganda dito ayun. So yan mga kabossing, ngayong araw na to ay aasikasuhin ko ang paglilinis dito sa garahe. Napakagulo mga kabossing, kita naman ninyo. So din ako naiirita sa mga ganyang itsura talaga. So mamaya pagkakain namin ng anak ko ay maglilinis kami ng garahe. Ngayon ay araw ng linggo mga kabossing. Siguro yung dalawang yun ay hindi bibiyahe at itong isang ito ay kakalangan ko at medyo malambot ang gulong. So yan, di talaga na pinagpapasensyahan ko na lang kasi dito lagi ko naman sinasabi na magiging sila, kaya lang talagang mga lalaki. Kaya mamaya ang aming project ng anak ko dito ay maglinis at iayos yung yung kaguluhan dito sa garahe. So mga kabossing, ang sobrang pagod ko kahapon talaga. Pagdating namin dito ay tulog agad kami lahat na mag-anak. So yun nga, marami pa rin, hindi pa rin natapos ni Kuya Ogie yung mga gawain sa loob ng bahay dahil may mga dinagdag ako. Dahil nung lumakas ang ulan, hindi naman kasi wala naman sementado yung kalsada nung una, kaya yung baha ay nagkakalat-kalat kung saan dumagaan. So nangyari nung magkaroon ng sementado, nangalsada yung baha at halos pumunta doon papunta sa amin yung tubig. So hindi pa rin po matagal yun, kaya sabi ko kailangan ko yung Ogie na ayusin yung pinaka drainage niyan kahit bundok yan. At yung gilid nga ng kalsada medyo nagawa na agad ang daan yung baha. Kinakailangan din namin maremedyohan yun. So I think mga 2 to 3 days pa bago matapos yun. Yung nagkulang pa rin nga tayo sa semento dahil meron pa rin tayong hindi na sementohan na na sa parking. So ang in-expect ko matapos kahapon, pero talagang hindi pinaya mga kabossing. Ginawa naman lahat ng paraan ni Kuya Ogie hanggang sa nagkababasa na kahapon, hindi rin niya natapos, hindi nila natapos. Sinimentohan ko na kasi yung harap, then nung magkaroon ng tubig, sabi ko Kuya Ogie, kinakailangan mong tapingan yan dahil medyo nag-iipon ng tubig doon sa tabi ng bahay. Kinakailangan magkaroon ng clay or libiladong pababa para hindi tumigil ang tubig sa tabi ng bahay. So yun nga, next week may preparation na rin kami sa darating na kaunting okasyon sa blessing sa Day Fiesta. At ito ay simpleng handaan lang, mairaos lang. Alam niyo mga kabossing, nung ako'y magkasakit ko at ma-hospital, tapos nasabugan pa ng lutein yung misis ko, noon naisip namin na
siguro mas maganda, tinitira na talaga ito eh. Kinakailangan na talagang ma-bless itong bahay nito, yan mga kaboss. Kaya talagang kahit na lagi kong in-explain na hindi ako preparado dito. So tulad na sinasabi ko, lahat ng Team Kahon ay imbitado, sana may makapunta sa mga viewers na malalapit kung sakasakali makasakaling makadaan. At ang Team Kapanalig ay isang beses ko silang sinabihan, so understood siguro yon sa kanila na sana makapunta rin sila. Yun nga ang sabi ko, sana sa pagbe-blessing ng bahay ay nandun sila, dahil minsan naman nandun din sila pagka may mga time na gusto nila mag-content, o katulad nga nung nakaraan na hindi in-expect na mawala ng tubig sa Tamayo, kaya doon sila nag-stay. Yun, mga kabossing, minsan napapanood ko yung mga vlog ko, ang daming palpak na mga salita ko, kaya ako po ay humihingi ng dispensa. Alam naman ninyo na yung pag-vlog ko ay hindi rin preparado, isinisingit ko lang sa aking mga trabaho. At itong pagbablog talaga, ito kakatapos ng trabaho ay talagang nagiging stress reliever ko. Lagi kong sinasabi ng mga kabossing. So yung ugali ko kasi mga kabossing ay hindi naman tayo perfect mga kabossing. Meron din tayong minsan may time na hindi maayos yung mood, pero pisikip naman natin na laging hindi tayo nakakasakit ng damdamin ng iba, lalo sa pananalita or sa aksyon. Yan kasi ang iniiwasan ko, kasi mula nung magkaroon po tayo ng stress, or ano bang tawag doon, parang pakiramdam ko mga kaboss, anxiety, medyo yung bang ayoko talaga makasalamuhan ng makaka-stress sa akin. So kaya malimit pag alam kong may stress ako sa aking kausap, iniiwasan ko na mga kabossing. So yun, at maganda na naman ang panahon mga kabossing. So sana bago mag 28 ay maging maganda ang panahon. Muli ay ako'y nagpapasalamat sa lahat ng suporta na inyong ginagawa sa Team Kapanalig, lalo na sa mga kasama ko, dahil mas kailangan po nila yon, sina Jumong, si Pepe Kautol, yan si Kadidet, yan si Pagrasa, Kuya Boy, si Mil, si Kabalbas, yan si Mike, yun pa ba ang hindi ko nabanggit. Siyempre ang ating pinuno dapat yun ang talagang suportahan natin ng maayos, doon kami dumidepende. Si Kautol, yan na talagang nagsisikap para sa pamilya. Lagi po ako nag-a-advise kay Kautol na kinakailangan mo rin na i-improve yung sarili mo, dahil lumalaki na rin yung mga anak mo, nag-aaral na yan. Alam naman niyo sa kumula ay suportado ako kay Kautol mga kabossing. Sino pa ba yung Kuya Boy Pacho, sino pa bang hindi ko nababanggit? Mike. So wala na siguro, no? Si Pepe andun na rin, sana nandoon kayo. Si Jumong, kinakailangan din suportahan yung mga kabossing, dahil talagang masipag yung tao sa tingin ko, at nararamdaman ko na mabuting tao mga kabossing, napakasipag, ang dami ng anak, dapat masuportahan po siya. Yan, at basta sa lahat ng Kapanalig team,
ay sana ay suportahan po natin. Siguro yung akin ay patapis-tapis na lang. Pero siyempre nagpapasalamat naman ako sa suporta niyo sa akin kahit mahina tayo sa vlog mga kabossing. So yan, at bago ko putulin itong vlog na ito ay tulad ng sabi ko sa inyo na dito tayo sa garahe, medyo maaliwalas dito, medyo uminit na naman mga kabossing gusto ko rin ipa-shout out yung ibang nagko-comment sa aking vlog. Siyempre si Ma'am Mainda, si Romel Guelias, shout out sa iyo. Si Ma'am Ellen Diploma, mga kabossing, shout out. Si Sir Domingo Katindig, shout out sir. Si Bossing Jose Lee, yan. Si Sol Baltasar, shout out. Bulldozer Tero, si Bulldozer Tepro ba, sorry kung mali yung spell ko. Kay Sir Crispy Vanilla, si Miss Kalikot, Mrs. Kalikot, kay Ma'am Nova at kay Mrs. Kagrasa, yan. Kay Ma'am Annalisa C, yan. Neri Hernandez, ma'am, shout out po. Kay Ma'am Esperanza Tolentino, mga kabossing, shout out ma'am. Kay Ma'am Erika Cipriano, siyempre kay Ma'am Corazon Santos, ayan. Joel Esperanya ba yun? Shout out kay Sir Michael Alonso, shout out. Nope Oconor, shout out. Jasmine Bensky, shout out kay Ma'am Darlene Workshop at kay Rex TV, at syempre kay Ate Julie Piranco, shout out sa inyong lahat mga kabossing. So yan, at syempre meron akong ilang uwi na hindi ko na video, na sisingit ko lang sa video na to. So sana panoorin nyo bago ako nakauwi ng umulan. So yan mga kabossing, so panoorin nyo ito mga kabossing, singit natin yan. So yan mga kabossing, ganda ng daan, samentado na. So itong part na ito ay puting-puti na, matigas na talaga to. So itong part na ito ay tatambakan natin ng mga bato. Yan. Ang alam ko may lumalabas na tubig dyan mga kabossing. Dito umano. So lagyan ko yan ng bato mga kabossing. Dapat kasi yung drainage ay hindi dito nakabagsak. So yan. Ganda ng daan. Ang public. So yan. Bali tapos na to talaga mga kabossing. Ang ginagawa na lang talaga dito sa akin ay yung garahe ko na lang, pagpaparkingan ko, kasi nga walang neutral slot dito, walang balingan, kaya kung mapapansin nyo pag napasok puro patras. So marami pa namang materyales. Yan, tama na ni, tama na, marami, may graba pa naman. So yan, ang kalsada po ay ayan luwag din tara. So ito na lang ang gagawin, itong parking area nito. Nilinis ko na rin itong parking ito, napakasukal, napakadamo, kaya tinabasan ko, ang damo So yan, may bakal din naman sa parking area, marami na rin sasakyan ang mga park dito. Medyo tagilid lang ang ibang part, pero maayos din yan pagdating ng araw.
So yan, di nagtapos, parking na lang to mga kabosing. At siguro pagkatapos ng parking nito, tulad ng sabi ko sa inyo, sa June 28 ay piyesta dito. Sa May 28, pasensya na, tao lang. At ito, pwedeng parkingan to. Yung pag marami talagang sasakyan, pwede naman parkingan doon sa labas mga kabosing. Tara, para hindi tayo abutin ng dilim. Yung mga kabosing, sumaglit din lang uli kami dito sa ginagawang kalsada. At least, siguro kahit hindi na kami umuwi dito, ay alam ko na. Bali yun na lang, ano, paulit-ulit na lang ako, yung parking na lang. So uwi na kami. At ayan na mga kabosing, parang ano na parang nilakyan ng barangay road lapad papunta dyan imagine mo mga kabosing, noon nahihinaan ako ng loob, pero nangyari din nga. Ang ito dapat iwan to, ito ayun gilid, ano yan. Itong mapapansin nyo, itong puting puti na yun, ito yung tuyo na mga kabosing. Ayan. Bali itong kalahati medyo basa pa, pero matigas na rin ito mga kabosing. Ayan, halos 130 meters yan habang yan masamintuhan. Hindi naman natin pwede isagad dito mga kabosing. Lagyan na lang natin ng bato dito sa gilid na to, para at least hindi naman siya nakalubog. Medyo makapal ang buhos dito mga kabosing. Halos na 4 pala dito. Yan. At ito may mga ilaw din to mga kabosing. Yan. May ilaw din doon dalawa. Tapos dito may isa rin. Yung posting ito. Nakita ko daw to sa'yo, sabi Ni? mo. Oh. Ayan o. So picturean ano ko. Castle. Pabalagbag. Dito ka o pabalagbag. So yan mga kabosing pinadeliver ko yung graba doon sa may dulong yan, kasi na ang laking trabaho pag hinahakot pa dito halos maghapon rin trabaho. Katulad ngayon, dapat yan ay malaki na nabuhusan, kaso ang naging trabaho nila ay maghakot ng materyales pa loob galing dito. So wala na, natitirang materyales, buhangin na lang. O yan mga kabosing. Well mga kabosing, bumalik si Mrs. doon sa bahay. May nalimutan daw sila. Balikan ko ulit itong lugar na to kung saan papasok doon sa bahay. So kung marami na rin akong bisita, pwede naman dito magpark. Nagsabi na rin ako sa pinsan ko, pwede magpark dito yan sa lugar na yan, kasi sa pinsan ko rin yan, pwede kami magpark dyan. Pero yung parkingan ko, napakarami na sasakyan na malalaman, kaya hindi na tayo mag-aalala kung halimbawa may mga bisita tayong darating mga kabosing. So tulad na sinabi ko sa inyo mga kabosing, ang daang yan ay talagang solong gastos ko talaga. Medyo kaya nasaktan tayo, kaya okay lang, at makikinabangan ko rin naman yan mga kabosing. Ganda. Yan, ang ganda rin parkingan ito mga kabosing. Ang palatandaan dito sa akin na itong poste. At yan, nilagyan pala ng pangalan ng mga gumagawa. Tabi Balmo. Yan, dama na tayo sa kabila habang hinihintay ko yung misis ko.
Ito palang barangay road. Halos pa sinlaki lang ng ginawa kong kalsada. 3 meters din lang. Ayan o. 1, 2, 3 metro din. Sinlaki lang pala nung aking ginawang kalsadang yun. Itong barangay road na yun. Na ito oh. So yan mga kabosing at bali hindi na natin kahahabaan itong vlog na to. Maya maya maglilinis kami ng anak ko. So siyempre hindi ko alam kung may ba-vlog ko. Yun naman yung mga kabosing, napakagulo. So pag ako nandito hindi po pwede yan. So kailangan ko talaga ito nga dapat na i-arrange nito mga makinang ito. Yan ay higaan pero itsura parang hindi higaan mga kabosing. Ayan, napakagulo. Yan mga radiator. Siguro ang gagawin ko dito mga kabosing ay si-separate ko yung mga hindi na kinakailangan at ibenta ko, i-junk shop ko na para hindi ito magulo. Ayan o. Para ma-converter ng automatic transmission. Yan, ayusin ko na yan mga kabosing. So yan at bali mga kabosing, muli ako yung nagpapasalamat sa inyong pagsuporta sa aking mga vlog sa panonood sa lahat ng Team Kapanalig. Well, isang taos pusong pagpapasalamat po na alam ko kahit ako yung magpasalamat hindi ko ma-explain bakit nga ba nyo ni-entertain yung aking vlog na hindi naman sing kaganda ng vlog ni na Idol Kapanalig, ni na Aljaper. Kaya sabi ko, kailangan kong tumanaw talaga ng utang na loob. Ganun ako mga kabosing. Especially sa mga taong hindi ko naman talaga nakakasalamuha pa. Pero ini-entertain nila ang aking mga video. Kaya siyempre, kahit na hindi pa tayo nakakaharap ng personal, ay sobrang pagpasalamat ko mga kabosing. So, muli mga kabosing ay hindi na rin ako pahahabain itong aking video na to. At mamaya maglilinis tayo. Sana sinamahan niyo ako sa maliit na simpleng video na to. At sana muli ay saan man kayo naroon ay mag-ingat. So simula na ulit siguro ito ng tag-ulan. At yun nga, kinakailangan kong mag-prepare ng mga pananim. Yun ang hilig ko kasi talaga, magtanim ng mga gulay kahit doon sa Batangas. So yan mga kabosing, at dito ko na lang puputulin natin vlog. Until next video na lang mga kabosing, ingat kayo lagi, bye bye.